So, andito na po tayo sa last chapter ng ating topic ko, ang chapter 6, Waste and Age Management. So, introduction po muna tayo. Waste, unwanted or unusual materials for human activity, o yung mga nasasayang na mga materials na hindi na natin na pinapakinabangan at nagkukuha siya ng malaking impact sa ating kalikasan. Halimbawa ng mga waste ay ang mga basura, basta na natin pinatapon. Major environmental issues affecting land, air, and water. So, nagiging impact ng basura ay ang environmental issue sa mga lupa, tubig, at hangin. So, proper management is vital for sustainable development. So, when we say vital, pinaka-importante na alam natin i-manage or pangalagaan ang ating mga basura. So, ang waste daw ay may iba't ibang types. Ang waste ay may iba't ibang klase. Halimbawa nito ay ang solid waste, ang mga basura sa ating bahay. Halimbawa ng mga basura sa ating bahay ay plastic at mga papel. Pangalawa naman, or the second one, is the liquid waste. Sa liquid waste naman, from the word liquid, it means mga basa, mga may tubig, at mga bagay na may kinalaman ang tubig. Halimbawa yung mga sewage, chemicals, and wastewater. So, may mga malasasayang na tubig, yung mga chemical, at iba't ibang mga basura na may tubig. Pangatlo naman ay ang gaseous waste, mga industrial emission or foams. So, ito na yung mga nasa mga construction, yung mga gases, yung mga fossil fuels, yun sila. Yun yung mga waste na nasasayang. So, pang-apat is ang hazardous waste. So, ito na yung pinaka-delikado. From the word hazard. So, maaari siyang mag-cause ng risk sa mga tao. Halimbawa nito ay toxic, mga flammable, or radioactive materials. So may iba't ibang pinanggalingan daw ang mga basura. Una is domestic. So, ang domestic ay galing sa bahay or mga residential area o sa mga barangay. Industrial. So, ang industrial naman ay mga galing sa factory or mga kumpanya or mga production site o yung mga kumpanyang may iba't ibang product. So, maaaring manggaling doon ang mga basura or ang mga waste. Pangatlo naman ay nasa agricultural. So, minsan sa mga farm may mga hindi na ginagamit or mga basura, mga waste, farm residues, and fertilizer. Yung mga fertilizer na hindi na pinakinabangan. So, minsan nakakakos siya ng harm, hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa mga tao. Ang apat naman ay ang commercial. Sa commercial naman, nangagaling ito sa market, sa mga opisina, at mga institution or mga school. Panglima naman ay ang construction. So, alam naman natin na ang construction is prone sa mga waste. Halimbawa ng mga debris and demolition. So, sa mga demolition, alam naman natin na maraming nasasayang. So, alamin naman natin kung ano ang epekto ng mga nasasayang or mga waste. Pollution sa soil, sa air, and sa water. Nagkakaroon din siya ng
spread of disease or panglaganap ng mga sakit at iba't ibang health hazard. Pangatlo ang loss of diversity. So, yun yung pagkasira ng ating kalikasan. Then, pang-apat is the unpleasant odor or ang maduming amoy or unsanitary condition or yung mga amoy na hindi kaaya-aya. So, pahati lang natin tatandaan ang tatlong R or ang apat na R. First is reduce, reuse, recycle, and recover. Sa reuse, minimize lang natin ang ating waste. Sa reuse naman, use item again before disposal. So, kapag napapakinabangan pa natin yung item, gamitin natin ulit. Pangatlo naman ay recycle. Convert waste into useful material. So, kapag may mga bagay na alam natin na pwede natin siyang gawing other material na magagamit natin, i-recycle natin siya para hindi tayo mag-cause ng waste sa ating kalikasan at makakatulong pa tayo sa pag-apaganda nito. And pang-apat ay ang recover or extract energy or resources from waste. Kung alam mo naman na kaya mo siyang i-repair ulit or magagamit mo pa siya, so gamitin natin. Bali, ang proper disposal, sanitary landfills, and incineration. So, dapat natin alam o dapat nating malaman na ang magandang disposal or proper disposal ay magkukos ng maganda at maayos na buhay. Kahalagahan ng waste management o ang pagpapaganda or tamang pagtapon or paggamit ng ating mga basura. Una is promote environmental sustainability. Napapangalagaan natin ang ating kalikasan. Nagiging sustainable ito. Napapakinabangan natin ito. Pangalawa is protect human health. Napaprotektahan natin ang ating kalusugan. Ang pangatlo is conserve resource and energy. So, mas nalalasan yung mga energy na nagiging cause ng hindi maganda sa ating kapaligiran kapag alam natin na yung waste natin is tama, nalalasan yung chances ng mga pollution or etc. Number 4 is support cleaner and greener community. So, dapat na supportahan natin ang paglilinis at magtatanim ng ating barangay, ang ating munisipyo, o ating city. Kasi ito yung manglilid sa maganda at maayos na pamumuhay natin.